yung mga gawain mo para mapabilis. Eh, Daddy, sayang lang naman po kasi yung oras. Kagaya ng pag-shampoo ko at pag-shower. Eh, wala naman po kasi aamoy ng buko sa school eh. Eh, yung pag-review ba, hindi ba kailangan yon? Tandaan mo, bababa ng grades mo last year. Kunti ka na bumagsak. Daddy, bakit po ba ang daming nawawalang bata dito sa atin? Ayan ka na naman. Pagdating sa school, iniiba mo talaga yung topic. Hindi nga po, Daddy. Ba't po ang daming nawawala? May maligno po bang kumakain sa mga bata dito sa nilipatan nating barangay? Hindi pa namin alam kung ano yung mga nangyayari sa mga nawawalang bata. Isa rin niya sa mga pinagkakabalaan kong kaso ngayon. Eh, nagsimula lang naman tong pasukan nung pagkawala ng mga bata eh. Kaya nga ako parati naghahatid sa'yo, di ba? Para parati kang safe. Eh, Daddy, kung hindi na lang po kaya muna ako mag-aral habang hindi pa po nahanap yung mga nawawalang bata. Di po ba mas safe yun? Kaya napalusot ka na naman. Sige na, teka na. O, huwag kang lalabas ng school hanggat wala ako ha. Akong susundo sa'yo. Opo, Daddy. Love you. Bye-bye. Children, meet your new classmate, Sarah Quintin. She's a transferee from Bulacan. Hi, Sarah! Okay, Sarah, you may take the vacancy. Okay, class? Kopyahin ninyo ang isusulat ko sa board. And review it. Be ready for a short quiz pagkatapos ng recess, okay? Ano ba yan? Kakapasok ko pa lang. Quiz na agad. Hi! Ako si Lando. Ano, gusto maglaro? Hindi mo ba narinig si Ma'am? Sabi niya, meron daw tayong quiz pagkatapos ng recess. Dapat nagre-review ka na rin ngayon. Hindi ko kailangan mag-review. Kaya kong ipasa yung quiz. No, laro tayo. Tayo ka. Eh, meron nga tayong quiz, di ba? Kala ka, basta ako maglalaro. Lando! Sali ako! Sige, tara, laro tayo. Sipahin. Sipa! Class, mag-CR lang ako ha. Bilisan nyo dyan. Patay ako ngayon. Pag-uwi ko sa bahay namin, sigurado puputok na naman ng bulkan ng mami ko kapag nabasa niya yung letter ni Ma'am. Ikaw naman kasi bago pa nilabas yung notes mo. Pwede ka naman mangupit doon sa katabi mo. Eh, ang damot kaya nung katabi ko. Sobrang makatakip ng papel niya. Kala mo naman, perfect yung mga ginagawa. Buti pa ako. Perfect ang quiz ko. As usual. Pero bakit perfect yung quiz mo? Eh, sabay naman tayong hindi nag-review ah. Tsaka kanina lang pinakopya sa atin yung lesson. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. O, tingnan mo pa. Aray! Ha? Umaaray yung ballpen mo? Ha? Aaray? Ballpen nga? Bakit aaray? Hindi narinig ko umaaray. Patingin, patingin. Hindi umaaray. Hindi ka sabi eh. Ano ka ba? Andyan na yung nanay ko. Oh. Nay. Bakit, Nak? Anong nangyari? Inaaway ka? Daddy, tumitingin sa akin yung ballpen. Daddy, tumitingin. Tingnan mo, Daddy. Tinitingnan ako ng ballpen. Hindi ka na, umuwi na tayo. Tinitingnan ako ng ballpen, Hindi ka na, Daddy. anak. Ayun ako, hindi ka na. Umuwi na tayo. Daddy, nagsasalita yung ballpen umaaray. Hindi na, umuwi na tayo. Daddy. First day of school, nahuli ka na kagad ng dadaya sa exam? Ano ba naman yan, anak?
Mami, hindi naman po kasi exam yun eh. Short quiz lang. Kay quiz, exam o test yan, nandaya ka pa rin. Alam mo ba, mabuti na lang mabait yung teacher mo. At sinabi niya hindi pa makakarating doon sa guidance counselor ninyo. Bira naman, oh. Ano ka ba naman, anak, ha? Sorry po, Mami. Hindi ko na po ulitin. Pero, Daddy, hindi niyo po ba talaga nakitang nagsalita yung ballpen? Tumingin pa nga po sa akin pag alis nila eh. Sarah! Diyan ka magaling. Sa mga kalokohan mo na yan. Ang hirap sa'yo eh kapag pinagsasabihan ka, lagi mong iniiba yung usapan, palaging meron ka sinisingit na kalokohan na kung ano-ano. Sige na, Mami. Ako na nakakausap kay Sarah. Sabihan mo yan, Daddy. Sige na. Pero, Daddy, totoo po. Nakita ko po talaga. Pexman. Narinig ko po. Nagsalita po talaga yung ballpen ni... Naklika. Alam mo ba kung bakit masama ang mandaya sa test o kahit sa anumang bagay? Kasi hindi patas yun sa mga kaklase mo na nagpapakahirap mag-review, makasagot lang. Tapos sisilipin mo lang yung sagot sa notes mo. Para kasing ganito yan, Nak. Kahapon may nahuli kaming hold-upper. Hinold up niya yung babaeng bagong sweldo. Mali yun, di ba? Nak, isipin mo, 1 buwan pinaghirapan at pinagpaguran ng babae yung sweldo niya. Tapos ninakaw lang sa kanya ng hold-upper. Bakit ginawa ng hold-upper yun? Kasi ayaw niyang paghirapan yung pera. Kaya ninakaw niya na lang. Ganun din pagdating sa school, anak. Kung hindi mo paghihirapan yung grades na gusto mo, eh parang ninakaw mo lang din yun. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Pero, Daddy... Sige, nak. Simula ngayon, 1 buwan kang hindi pwede maglaro sa labas. Eh, Daddy... Natapos ng school, uwi agad. Aral, kain, tsaka tulog. Nagkakaintindihan ba tayo?